Tsansang mabuo ang El Nino, umabot na sa 82% ngayong buwan ayon sa Pag-asa. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio. Sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa, nasa 82% na ang posibilidad na mabuo ang El Nino ngayong Hunyo hanggang Agosto. Bagamat hindi ito gaanong ramdam dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan, malaki pa rin daw ang posibilidad na mas matagal maranasan ang mainit at maalinsangang panahon. Posible na pag yung 2 buwan na tinatawag natin na dire-diretso na below normal yung ulan natin sa makakaranas sila ng dry condition. Pero pag dry spell naman, yung 3 buwan na sunod-sunod na below normal. Maaaring maapektuhan ng El Nino ang sektor ng agrikultura, lalo na kung maranasan ang tagtuyot kung saan 5 buwan na below normal ang rainfall sa bansa. Maaari pa kasing umabot sa 92% o higit pa na mabuo ang El Nino sa darating na bare months. Dito maaaring makaranas ang ilang probinsya ng matinding init ng panahon, pagbitak ng mga lupa at pagbaba sa antas ng mga kailugan. Dahil sa El Nino, naglabas ng abiso ang Department of Environmental and Natural Resources ukol sa pagtitipid ng tubig. Sa Dagupan City, ramdam na ng ilang residente ang paminsan-minsang pagkawala ng tubig. Kuminsan nawawalang tubig pero ganun pa rin parehas o magkakaroon din. Muling ipatutupad ng DENR kasama ang Water Resources Management Office at National Water Resources Board ang mga hakbang na ginamit noong tagtuyot noong 2023 hanggang 2024. Ayon pa sa DENR, prioridad ang malinis na inuming tubig, sanitasyon at tubig na gamit sa medical facilities. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.